Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto na nga, kapapasok lang. Grabe to, nabisto na katiwalian sa Kongreso. Binulgar ni Senator Aimee. Tamba todas na. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Senator Aimee, binunyag na po na yung detalyado, no? Detalyadong plano ng pagpapalit ng konstitusyon sa pamamagitan ng tsa-tsa. Kaya lang, alam mo Senator Aimee, simple lang naman po yung problema niya. Hindi ba kamag-anak incorporated niya ang problema ng lahat ng ito na nagaganap? Nakakaawa rin si Pangulong Marcos, no? In fairness, gusto niya talaga yung unity. Naniniwala ako, gusto talaga rin ni gusto rin talaga ni PBBM na magkaroon ng unity. Kaya lang wala hindi niya makontrol yung greed, no? Hindi niya makontrol yung pagiging ganid sa kapangyarihan ng isang tambaluslos. Ito po ang sinabi ni Senator Aimee na kinot po ng SMNI. It was fairly detailed. Project PI ang tawag. Ito raw po yung tawag, no? Ang sabi ni Senator Aimee, ang timeline, major activities are December 15 to January 3. Yan po yung paglalatag ng major activities. Prepare petition, print proposition, signature sheets. Detalyado siya hanggang dumating sa February. Pag dumating ng February 12, hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC. Kaya po pala mabilis, no? Kaya po pala talagang hayagan na halos. Hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC, election of election officers as ordered by COMELEC and Bank. March 11 to April 8, conduct public hearing on the petition to determine the sufficiency or insufficiency of petition of the required document. It goes on, and it's very interesting na hawak nilang COMELEC. And if sufficient, on April 9, Batande, COMELEC prepares for the plebiscite. So ang bilis po pala nito, no? Ang bilis po nitong Project PI na to. Talagang mapapa-PI ka, no? People's Initiative. Hindi po ganito yung People's Initiative. Karamihan po ng People's Initiative. Wala pa po nangyayaring People's Initiative pala, no? Katulad po ng gustong palabasin. Kaya nga po pinahirapan yan, para po hindi mapakialaman ng mga politiko. Kasi po, may dalawa na pong paraan na binigay para sa politiko. Yung isang paraan naman, para naman to sa mamamayan. Yung People's Initiative o mamamayan na, politiko pa rin po ang namamahala. Okay naman po yan, no? Expose. Maaari po magkatotoo yan. Ano po mangyayari pag sa April, no? Pag dumating po yung April, tumama po kayo. Kasi, alam mo, mahal na senador, ganyan din po mag-expose si Maharlika. Ito mga magaganap at nagaganap nga. Ang pagkakaiba po, Senator Aimee, pagkakaiba nyo po ni Maharlika, si Maharlika, vlogger. No? Kayo po, senador. Di po ba? Tapos, kilala nyo yan, kamag-anak nyong malamang. Hindi ako sigurado. Pero malamang sa hindi, kamag-anak nyo pa yung namumuno dyan. No? Ang nakakalungkot po pag naririnig po natin, marami po, napakarami po sa Senado na magagaling. Napakarami pong mga grandstanding na mga senador. Hindi mo sila marinig. Ngayong may mga ganito na direkta na, may akusasyon na, meron ng sinasabi na meron ng akusasyon na nagkakabayaran. At meron ng mga vlogger na umaamin. Ayan po, nariyan si Mike Abe.
Sinasabi nila na pinatotohanan ni Mike Abe na pinangungunahan ng ng mga congressman yung PI na yan. Parang pinagmamalaki niya pa eh. Kinakantsawan pa si Lagman at saka si Pulong lang daw ang hindi kasama doon sa pagpapapirma. Ito naman po si Jam Magnative. Yan daw ay hindi. Kaya hayagan na eh. Wala na po silang awat-awat. No? Hayagan na po. Tapos ang dami na po lumalabas na video na sinasabi po na ito po, pagka nagkapirmahan, magbibigay po si Congressman through DSWD ng iba't ibang ayuda. No? Pinatunayan din po yung sinasabi ni Senator Aimee mismo na nagdagdag sila sa BICAM ng pondo para dyan sa tchatcha na yan. At kaugnay din po yung ayuda na So yan nga po mga karibin natin, no? Patungkol po doon sa sinasabi kanina ni Sir Badong na kamag-anak mo naman yan, no? Marami pong nagko-comment about dyan na oo nga kamag-anak, pero di ba hindi naman ibig sabihin na kamag-anak ni Senator Aimee yan, pare-parehas na po sila ng ugali, no? Magkakaiba po talagang kahit nga daw magkapatid mga karibin natin, magkaiba talagang pag-uugali. Lalo na, 'di ba? Lalo na pag lumalabas talaga ang tunay na ugali kapag ikaw po ay may pera, 'di ba? May pera ng involved, 'di ba? Diyan nagbabago ang isang ugali ng isang tao, no? Pag may involved na pong pera. So, gaya nga dyan, mga karibin natin, dyan sa People's Initiative na yan, no, dapat people, no? Sa bagay, mga tao rin naman ang mga inayutak na ito. Pero mga politiko po, mga karibyo, doesn't mean na talagang sila, di ba? Pag politiko po kasi ang gumalaw, mga karibyo natin, parang medyo napipilitan lang, no? Yung talagang people, tayo. Kasi isipin mo, biro mo, mga karibin natin na may ayuda na ibibigay, no, kapalit po ng pirma mo. Yan na. So, talagang ganyan. Nako po. Sa hirap ng buhay ngayon, mga karibin natin, hindi pa kaya si Juan de la Cruz, no? Pirma lang, pera na. Kasi hindi niya naman alam kung para saan yun eh. Diba? Hindi naman ini-explain. Sinasabi lang ayuda, nako po. Tinatawag, no? Ang laki-laki po ng ayuda. Yung pala, yung ipang-aayuda pala, pinangangako po eh. Tignan nyo po yung termino ni Jam Magno, kung nakatanggap kayo ng ayuda para sa PA, hindi po yan bayad. Hindi yan vote buying, yan ay incentive. Pwede pala yun, tawagin mo lang iba. Ito po, sa totoo lang magkatotohanan na po tayo. Ngayon lang po nagaganap to, naggarapalan. Garapalan talaga, grabe, wala pong poknat. No? Hindi na po nahihiya eh. So, babaguhin lang pala nila, mga karibin natin, incentive lang. 'Di ba? Kasi pag naririnig ko po ang incentive, mga karibin natin, no? Parang, ano yan eh? Regalo, 'di ba? Regalo sa inyo. Parang, ano ba? Sa inyo, mga karibin natin. Kasi 'di ba pag na-hit mo yung goal, let's say, 'di ba, na-hit sa sales, 'di ba, sa sales, sa marketing. Pag na-hit niyo po yung quota or goal ninyo, 'di ba? Nagbibigay po yung kumpanya ng incentive. Parang ganun po yung nangyayari. So, ano ba ang na-hit dito? Ano ba yung na-hit na goal ng House of Representatives? At mamimigay sila ng incentive. Naku naman. Pinapalitan nyo lang yung ayuda eh. Diba? In-expose na dalawa na po sa Davao Representative. Si Ungab, Congressman Ungab, tsaka si Congressman Pulong ang nagsasabi na namumuno sa Davao si Migs Nograles ng PBA, party list. Wala na. Alam niyo po, Senator Aimee, kami po nanonood, mga viewers po, alam na po namin yung nagaganap. Bali-balik ta rin man, ang tawag ni Jam Magno, incentive. Ang tawag naman ni Mike Abe, pamasahe. Yung 100 daw po, pamasahe. Baka pamasahe daw, sabi ni Mike Abe. At saka bakit po sila ang nagsasalita tungkol dito?
Bakit po si Jam Magno at si Mike Abe ang nagsasalita? Hindi po yung mga congressman. Hindi po yung kung wala talagang illegal na ginagawa, bakit hindi po maipagmalaki yan na proyekto? Alam ko dyan sa House of Representatives, lahat pinagmamalaki nyo. Pinagmamalaki nyo na ito, meron kaming resolution para papasukin ng ICC. May resolution kami para tanggalan ng budget. O hindi na pala resolution, ginawa nyo. Tinanggalan nyo ng budget. No? Hindi ko po maintindihan. Pamasahe raw yun, sabi ni ni Mike Abe. Sabi naman ni Jam Magno, ito ay incentive, wag daw tawaging vote buying. Kahit na ano po ang tawag nyo riyan, no? Okay, ito po, pinalalaganap din po nila to. Wala po maisagot eh. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Yan po ang pahayag daw po ni Bongbong Marcos. Pinakakalat naman to ng mga taga-Twitter. No? Hindi ko po alam kung kumakalat din yan sa Facebook at sa YouTube. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Kaya kung nagagalit, habang daw tayo nagagalit kay Pangulong Marcos, dahil totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos na you are doing a great job. Ang tanong nga dyan, mga karibin natin, tayo ba talaga yung kaaway? Oh, di ba? Oh. Yung, iba, tayo ba talaga yung kaaway ni PBBM dito? Kasi enemy mga karibin natin eh. Diba? Baka nasa paligid mo lang yan na mahal na Pangulong BBM. Diba? Baka nasa paligid mo lang yung mga sinasabi mong mga galit sa'yo na, diba? Ano sa palagay nyo? Ano ang iyong opinion dyan, mga karibin natin, ha? Baka nga, diba? Baka nasa likod, harapan lang ni PBBM yung tinutukoy niya. Pero eto ang tanong, no? Paano, okay yun eh. Talagang maaasar sa'yo yung kalaban mo kung nagtatrabaho ka na maayos. Kaya po maraming galit kay Pangulong Duterte. Dahil nagtrabaho siya na maayos. Dito po sa kaso na to, hindi po applicable yan. Dahil karamihan po ng mga very vocal na kumakalaban ngayon kay Pangulong Marcos, hindi niya naman kaaway. Supporter niya at saka kakampi. No? Di po ba? Kasama na po ako dun. Supporter kami. Sumupo, ang dami nga nagalit sa akin sa inyo. Yung mga isko, nagalit sa akin. Bakit ko sinuporta nyo? So, hindi, yung ibig sabihin po, hindi po applicable sa inyo yung if you're making your enemies. Ang tanong ko, if you're making your friends and supporters angry, maaaring hindi mo ginagampanan ang yung trabaho. Ang nangyayari po, supporters po ni Pangulong Marcos, si Maharlika po ba? Sino po ba yan? Di ba supporter yan? Yan po sila Trixie, Attorney Trixie Angeles. Hindi po ba supporter yan? In fact, naging ano pa yan, di ba? Secretary, press secretary. Hindi po ba si Roque ay kasama pa sa team ng Uniteam? Hindi po kalaban yan. Okay. So yan mga ka-review, parang bumalik na naman sa kanila yung kanilang diba, paniniran na naman niya kasi yan eh. Diba? Yung pagsasabi na if you're making your enemies angry, no? Parang nagtatagumpay na sila. Well, anyway, hindi, kaya nga po nagsabi ni Sir Badong, no? Yung mga kritiko po ngayon ni PBBM, yung mga supporter niya po dati, mga karibin natin, bumoto po sa kanya. O paano mo masasabing enemy? Diba? O kasi tinatama yung mga nakikitang mali. Kaso nga lang, ang nangyayari, diba sa General Macanas, mga karibin natin, kung napanood nyo po yung nauna niyang channel, yung una pa sa dyan sa General's Opinion, ay supporter po talaga si General Macanas ni PBBM. Pero bakit ngayon nagagalit? No? Oh. At kinasuhan, mga karibin natin. Bakit ganun? Ha? Nagpapahayag lang ng sariling opinyon, ba? Nagpapahayag lang ng pagkadismaya. Bawal na bang madismaya ngayon? Sa ating gobyerno
kahit alam mo ng, di ba? Hindi naman na, kagandahan yung mga nangyayari. Di ba? Siyempre, bilang isang Pilipino, mga karibyo natin, may karapatan tayong magsalita, magkomento, di ba? Gaya po ni General Macanas at ni Captain Dado Enriquez, mga karibyo natin, no? Pero ayan, kinasuhan po at marami po ang nagalit doon sa ginawa nila, mga karibyo natin. Imbis na kampihan po ang ating gobyerno, sinabi patuloy na balat sibuyas itong mga nagkaso kaya General Macanas. Yan ha. Balat sibuyas nga, mga karibyo natin, kasi isipin mo si dating Pangulong Duterte noon, di ba? Minumura pa. ng mga kamatayan black, di ba? O kung ano-ano ang sinasabi patungkol kay dating Pangulong Duterte. O kinasuhan ba? Hindi. Kasi part ng pagiging empleyado kayo ng gobyerno, ng mga tao, di ba? Part po yan, magiging kayo. Marami ang sisilip sa mga ginagawa ninyo. Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Bistado na nga po itong si Tambi, mga karibin natin, na pasimuno dyan sa People's Initiative na may kapalit na ayuda. Nako. Ano po ang inyong opinion? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Maraming salamat po.